Hello, kumusta na ang lahat? Tayo ay muli nagbabalik sa aking channel. Tara, samahan nyo akong pasyalan natin ang dalawang tourist top destination sa Puerto Princesa, Palawan. Ang sikat na Crocodile Farm o Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center at ang Butterfly Garden. Sigurado akong marami kayong matutunan sa video ito. At ganun din, aalamin natin ang pamumuhay ng ating mga kapatid na Palawan o natives of Southern Palawan. Tara na, simulan natin panuorin ang video ito. Please subscribe and click the bell button for more videos. Bago tayo magpatuloy, hayaan nyo munang i-shoutout ko si John Dave de los Reyes at si Richard Moton ng Kanipo, Barangay Bulalakaw. Nandito na kami sa Crocodile Farm na matatagpuan sa Barangay Irawan. Ito ay may layong halos 35 kilometers mula sa siyudad ng Puerto Princesa o halos 40 minutes ang biyahe sa multicar. Ang entrance fee ay 60 pesos para sa adults and 40 pesos naman sa mga bata. Pagkatapos magbayad, kailangan pa rin mag-register kung ilan kayo sa grupo, habang ang ilang kasama namin ay nagkagandak na ng orientation sa loob. Tayo ay papasok na sa lugar na kung saan ay maraming buhaya. Sa pasilidad na ito ay makikita mo ang mga baby crocodile. Ito ay tinatawag na nursery area na kung saan ay makikita mo ang iba't ibang klase ng buhaya. At ngayon ay pakinggan natin ang ating tour guide. Kinakain na dito 5 to 10 kilos ng karning manok, baboy, isda. Hindi araw-araw. Isang beses lang po sa isang linggo. Mabagal lang po yung kanilang metabolism. So, hindi niya kaya lumunok ng isang buong tao. 1 to 2% ng kanilang bigat. So, yung naka-atake ni Dio po is nilunok niya yung kanang binti ng biktima. Bakit po ba kanang binti lang? Kasi kahit ganun kalaki si buhaya, hindi niya po kaya lumunok ng isang buong tao. Kaya po kung mag-alala, may matitira pa po sa inyo. Okay, sa unang pen po sa kanan, ayan po yung ating candidate number 1. Mula po sa probinsya ng Aklan, kaya po Aklan ang pangalan, hindi po Aklan. 16 feet long, 60 feet. Nakuli po sa barangay Macarascas, dito lamang po sa Puerto Princesa City noong 1990. Kung huminga sa ilalim po ng tubig, pero kaya po nilang pigilin yung kanilang paghinga sa loob po ng 2 oras. Panganga sila. Kasi lang mga talakta. So many crocodiles. Nagababol siya, oh. Nagre-release siya ng hangin. O, diba? Sino meron? Sawa yan? Ayan. Nagapalit na ng balon. Nakatingin. Ha? Nano ka ba? Ha? Ha? Ha?
Matapos na ang ating unang destination, tayo ay dediretso na sa Butterfly Garden, The Village Park. Ayan, hindi kumpleto ang pamamasyal kung walang photoshoots. Oh, secondary? Ready. 1, 2, 3. Bilis tayo rin. Uy. Tayo ngayon ay papunta na sa Butterfly Garden, The Village Park para sa ating ikalawang destination ng ating city tour. Ayun, parihas na proseso ang ating gagawin. Kinakailangan magbayad ng entrance fee bago ka makapasok sa loob. At ito guys, medyo marami-rami ang aking nabayaran sa aking mga kasamahan. Ayan, mayroon tayong shoutout kay Ma'am Angeline Bisinga ng Tara High School. Tara na guys, sama nyo kami pasukin natin ang kaharian ng mga paru-paro. Marami tayong makikita ang mga native animals sa kaharian ng mga paru-parong ito. Uy, sir. Sir Benji yan. Sir Benji. Hi. Yan siya namumukay sa kanyang kulor na rin. Oh my God. Yung bagtik na yan is one of the most important traditional product of Alam nyo guys, marami kayong matututunan sa ating tour guide na ito. Kung kaya makinig tayo ng mabuti. Ito ay patungkol sa pamumuhay ng mga Palauan or the natives of the Southern Palawan. Katulad ng pagtugtog ng gitara at matutunghayan natin ang kanilang cultural show at kung ano-ano pa. Ito yung ibang pack na tinatawag na bakit. Itong bakit na to is made out of rattan. Yan ito yung pinaglalagyan ng bagtik. Katulad ng small version po yung pinasipasan nyo. Yan yung real bakit na may bagtik. Tapos binubuhat nila yan akyat pa sa bundok. Ito yung tinatanin ng likod para hindi malaglag yung products pag punta. Ayun, additional sabi niya raw, pag mabugat in their dialect or mabigat, walang problema kasi they have the head strap to carry more weight. Sana mo mabigat yung bagtik. So sabi niya rin, ayaw niya magbuhat niya ng more than 50 kilos, sabi niya 100 kilos, pero nag-joke lang po yun siya. So kaya nila magbuhat niya ng 50 or 60 kilos ng bagtik. So, yun yun sa bahay nila, yung real bakit na may bagtik na binubuhat nila, akyat baba ng bundok. At ang Palauan tribes, music lovers din, kaya meron tayo kanilang native drum na tinatawag nilang gimbal. Itong gimbal na to, ayan, hollow wood na inukit, sa ibabaw naman is balat ng hayop. At sa back naman meron silang tinatawag na agong at sanang. In the mountains, kapag narinig nila yung echoes ng agong, they believe they are communicating with the spirits of their ancestors. So ngayon, they will play these three instruments all together, tinatawag nila set nila na basad. Basad, hindi man.
only play their instruments. Hindi sila dito sumasayaw to entertain. Dahil nga, they believe that tribal dances are rituals, ibig sabihin sagrado. So sumasayaw sila kung may mga ritual events lang. At dito naman, meron din silang gitara dahil nga bago dumating sa Pilipinas yung modern guitars or mga 6 strings na ginagamit natin ngayon, the Palawan tribes already has their own 2-string guitar. Ito yung tinatawag nila na kudyapi or kudlungan. So itong kudyapi na to, isa sa pinakaunang gitara dito sa Pilipinas. So ngayon, mag-play sila niyan, pakinggan natin yung kanilang music. Sige ba? Okay, so that is very easy. So, if you're using sacred drums, ang salamat sa kanila is mag-sukor. Yes, mag-sukor. So, dito naman meron din sila isa pang instrumento. Ayun, sabi niya, aruding ang tawag. Itong aruding na to is made from a piece of a wild palm. Then, biswak sila sa ibabaw to at ikasal kasi nga, they play this aruding through vibration gamit yung bibig nila sa pakikilat niyang aruding. So that's the army. And ayun, sabi niya naman meron silang tinatawag din ng boborok. Ito yung boborok, yung native flute nila na ginagamit para mag-play ng lalabay or pampatulog sa mga bata. So ngayon, pakinggan natin yung mag-play niya ng boborok. Ang pangalan niya po si Kamatsik. Ayun, so yun yung boborok. Ang Palawan tribes, hindi lang rin sila mga music lovers, sila rin ay mga hunters and gatherers. Kaya meron tayo dito, spears. Okay, so sabi niya, ito yung tinatawag nilang ligid at surayang. Itong ligid daw po, marami nang napatay na humans before or tao. Yan, ayan, kung gano'n karami yung tali nito, gano'n may karami na yung napatay na yung tao dati. So, hindi na naman sa tao to. Ginagamit nila to hunt wild pigs ngayon. Or mga hayop. Itong mga spear kasi mga baka nito, hundreds of years na, ibig sabihin galing pa sa kanilang mga ninuno. From Majapahit Empire pa, I think yung ito galing. So, ibig sabihin talagang sobrang tagal na nun. At itong mga spear na ito, yung ligid yung ginagamit nila para patayin yung target. Ito yung surayang na tinatawag nila para i-trap yung target. Itong surayang mukha siyang harpoon, pero sabi nila hindi ito ginagamit para pangingisda. Ginagamit nga pang-trap. For example, baboy damo. Itatap nila itong spear. Then pag natamaan yun, yung bakal syempre tatago sa katawan niya. And because of the two hooks sa sabit yun, kapag nagtry naman na tumakas pa yung target, ito yung mangyayari. Mahiwala yung bakal sa kanyang handle. Yung purpose nitong handle naman, para sumabit sa mga puno or sanga para hindi na makatakbo yung target nila or makalayo. And then after that, ipa-follow up nila yung ligid para patay na yun. So, next, during the rainy seasons or tag-ulan, gumagamit sila ng blow darts to hunt birds and squirrels. Pero bago yan, meron silang ginagamit na technique to copy or imitate sounds of birds and squirrels, yung kanilang bird whistle. Confuse. Go. So that's their bird whistle. So kapag decimal yung target, gagamitin na yung mga blowpipe. So papakita nila yun sa inyo kung paano gamitin. Look at the target there for the drawing pig. Okay, so that's how they shoot animals. So, okay, at
attention to everyone. So, according to the tribes, kaya nila mag-hit ng mas malayo pa dyan. So, imagine sobrang lakas ng lung power nila kahit sobrang haba ng blowpipes nila, kaya nila mag-hit ng mas malayo pa. At sa buong Pilipinas, sila lang din ang gumagamit ng mga blowpipes. Hindi sila gumagamit ng pana, kaya wala tayong bow and arrow dito. At dito naman, as you can see, our hunting ground is very limited, kaya hindi na sila nag-hunt na po, or we discourage them kasi nga, it's very limited. But with the help of this livelihood program, every afternoon binibigay namin yung donation box sa kanila para meron silang pambili ng mga pangailangan nila or needs sa market. Kapag sila naman ay nag-hunt ng mga baboy damo, for example, or unggoy back in the mountains or mga wild animals, naglalagay sila ng lason sa dulo ng bala nila. And yung lason na yun, powerful siya na kapag nahit nila yung target, in a few minutes, mamamatay yun. For example, baboy na mo, ginamit nila yung blow dart, natamaan sa paa, kahit sa paa lang, in a few minutes, mamamatay ka din. So kapag accidentally nasaktan nila yung kasamaan nila or kayo ng dart na yun na may lason, say goodbye na lang din. Kasi hanggang ngayon, wala silang gamot para sa lason. So sabi nila kapag ginamit yun sa hayop, huhugasin nila yung karne para after nilang lutuin, safe nilang makakain. Kasi ngayong lason gawa daw siya sa halaman pero hindi nila na-shinare kasi nga sobrang lakas nun at hanggang ngayon wala pa rin silang antidote. So next naman man, apoy. Ayan, so ito naman siya yung magpapakita sa inyo ng paraan nila ng paggawa ng apoy with just 3 materials. So yun, pakita nyo mo naman. Sige na. Ayun, nakita nyo na to everyone. With just 1 strike, meron na tayong usok doon. So, all you need now, or kailangan nyo ngayon is yung dahon na lang para makagawa ng apoy. So, ito yung pinakamabilis nilang paraan. So, we have only 3 materials. Kasi nasabi ko kanina, meron silang native cotton. Ito yung native cotton. Second, flintstone or buhay na bato. And lastly, a piece of metal. Itong baka na ito, living evidence na nagkaroon sila ng pakikipagpalitan long time ago. So, ito yung proseso. Oh my God. Friction. Ayan, ito naman yung kanilang native torch sa bundok. Dahil doon wala silang kuryente or ilaw, deep in the forest, nakadevelop sila ng ilaw nila. Itong torch na to, according to them, support. So, again, magsukol nyo rin salamat. Itong torch na to, according to them, is gawa sa dagta, then binulot nila ng dahon. According to them, then, ganito kahabang torch, nagtatagal to ng 3 hanggang 5 gabi. 3 hanggang 5 gabi, nakadepende sa paggamit. Naniniwala din sila na yung usok nito, nakakatabi ng mga bad spirit or bad luck. So, upo kayo lahat, iikot po kami, awin niyo yung usok. Ginagamit din nila ito pang aromatherapy dahil mabango siya. Lahat kayo, nausukan na, wala na yung bad luck, tignan niyo katabi niyo, baka nawala po. Joke lang. So, everyone, kung gusto, so kung gusto nyo malaman kung paano ito lahat nagsimula, marami tayong information there at the back. So if you have time, you can read back there. And that is all for our cultural sharing. Thank you for Asan na? Wala ng space. O ayan, for sure marami kayo natutunan sa ating napanood. Kahit nga ako ay ngayon ko rin lang nalaman ang mayamang kultura, tradisyon at paniniwala ng ating mga kapatid na Palauan sa Southern Palawan. Pagkatapos ng picture taking with the tribes, tayo ay diretso na sa kanilang mga souvenir shops na kung saan ay marami silang mga produktong kanilang binibinta sa mga turista. Muli, kung nagustuhan ninyo ang video ito, don't forget to like and subscribe for more videos. Maraming salamat and God bless everyone.